Magagawa mo bang gumawa ng masama para lamang may pakain sa iyong anak? Isa na naman pong kwento ang ating matutungayan sa araw na ito na talaga namang kapupulutan ng aral at inspirasyon. Maagang nakabuntis si Dennis. Ang masaklap pa, nang manganak ang kanyang nobya ay namatay ito dahil hindi kinaya ang pagluwal ng sanggol. Kaya naman siya na lamang ang mag-isang bumuhay sa kanyang anak na pinangalanan niyang Noel. Ipinagtabuyan na rin siya ng mga magulang dahil pinag-aaral siya nito ngunit inuna niya pa ang pagnonobya. Kaya mula nito ay huminto na siya sa pag-aaral at dumiskarte na lamang sa buhay para may pambayad sa inuupahan at higit sa lahat para sa panggatas ng kanyang anak na si Noel. Pero dahil pa extra lamang siya sa construction site, ay talaga namang dumarating rin sa kanilang mag-ama ang kagipitan. Paano ba naman? Nang matapos na ang kontrata, ay wala na siyang pambayad sa bahay at nauubusan na rin ng gatas ang kanyang anak. Kaya naman dito na siya nakaisip ng paraan. Ipapaalaga niya na lamang ang kanyang anak sa kanyang kaibigan na si Sheneline. Medyo maganda kasi ang bahay ng dalaga. Tapos na kasi ito sa pag-aaral at kung hindi lang sa maaga niyang pagkakaroon ng anak, ay graduate na rin sana siya sa kolehiyo. Samantala, iiwan niya na muna ang kanyang anak na si Noel dahil maghahanap siya ng trabaho. Pero nangako siya rito na magpapadala siya ng pera. 3 buwan pa lamang naman ang bata, kaya't malakas pa si gatas. Nakahanap naman ng kagad ng mapapasukan itong si Dennis. Ang napasukan niyang trabaho ay ang pagiging gwardiya sa mall. Kaya naman nagagawa niya ng magpadala ng pera sa pinag-iwanan niya ng kanyang anak. Pero dumating ang hindi inaasahan, kung saan ay nawalan ulit siya ng trabaho. Kaya naman muli siyang nagtungo kay Sheneline at kukunin niya na ang kanyang anak sapagkat nahihiya na siya rito. Bahala na kung saan sila mapadpad na mag-ama, basta't hindi na si Dennis aasa sa ibang tao. Sana man kayo titira, Dennis. Baka maging kawawa yung bata, ha? Tanong ni Sheneline. Naroroon siya sa bahay nito upang kunin itong si Noel. Saglit na natahimik ang lalaki. Wala siyang mahagilap na idadahilan. Maya-maya pa ay tumugon na rin siya sa dalaga. Ay, kahit saan na lang kami mapadpad. Pero pansamantala lang yon. Kapag nakatagpo naman ako ng mapapasukan, ay makakahanap naman ako ng mauupahang bahay. Kinabakasan ng pagkaawa ang dalaga sa kanyang narinig. Dumukot ito ng pera habang nagsasabi ng, Eto Dennis, tanggapin mo. Maghanap ka ng mauupahang bahay na pang 1 buwan habang wala ka pang trabaho. Kasya na rin yan para sa pang-araw-araw niyo ni Noel. Wika nito habang iniabot sa kanya ang 10,000 piso. Pero nahihiyang tinanggihan ito ni Dennis. Baka hindi ako makabayad sa'yo, friend Napangiti naman ang babae. Tanggapin mo na yan, friend. Saka mo na lamang isipin kung papaano makakabayad kapag nakaluwag-luwag ka na. Maraming salamat sa'yo, friend Pagpalain ka nawa ng Diyos. Kagad namang nakatagpo ng marerentahang bahay itong si Dennis. Mura lamang iyon, kaya't napagkakasya niya ang budget na ibinigay sa kanya ni Sheneline. Naganap siya ng trabaho pero makalipas lamang ang ilang linggo, naging mailap sa kanya ang swerte. Paano ba naman ay walang tumatanggap sa kanya? Pero may isang taong lumapit sa kanya na hindi niya kakilala. Basta't bigla na lamang itong nagpakita habang mag-isa siyang umiinom ng alak sa harapan ng bahay. Nagpakilala ito sa pangalang Marvin. May inaalok sa kanya na illegal na trabaho. Ito ay ang pagiging isang hold-upper. Teka sir, bakit naman illegal yan? Paano na lang kung makulong ako? Nababahalang tanong ni Dennis. Medyo lasing siya, pero alam niya rin kung ano ang tama at hindi. Napangisi naman itong si Marvin habang nagsasabi ng, Malaking sindikato kami, kaya't hindi kami basta-basta mabubuwag ng otoridad. Saka alam ko yung hirap ng buhay, kaya't umalip ka na sa amin pare. Saglit namang napaisip si Dennis. Mukhang tama naman itong si Marvin. Hikaos na hikaos sila sa buhay, kaya't kailangan niya ng mapagkakakitaan. Sige na pare, patuloy nitong pangungumbinse. Bakit mo ba ako napili? 2 lang ang sagot yan pare. Mukhang maliksi ka,
at malakas ang pangangatawan mo. Kahit ikaw ang natipuhan ko. Saka alam kong may anak ka na. Kailangan niya ng panggatas, hindi ba? Mabilis nitong tugon. Kahit labag sa kalooban ni Dennis, ay tinanggap niya na lamang ito. Wala siyang magagawa. Kapit na lamang siya sa patalim. Ayaw naman niyang mamatay sa gutom ang kanyang anak na si Noel. Kaya naman makalipas lamang ng ilang araw, ay umanib na nga siya sa sindikato na ito. Alam niyang kasalanan sa Diyos ang ginagawa niya, pero hinihingi niya na lamang ito ng tawad sa araw-araw. Ang rason niya lamang niya sa buhay ay hindi naman siya pumapatay. Kumukuha lamang siya ng pera sa mga target niya. Isang hapon nga na iyon, meron siyang nasilayan na babae na papalabas ng bangko. Mukhang kaka-withdraw lamang nito. Kaya naman hinintay niya na lamang itong makalayo sa bangko. Nang makapunta na nga ito sa walang gaanong tao, nilapitan niya ito at nilabas ang baril. Idinikit niya ang armas sa tagliran, habang pabulong na nagsasabi ng, "Miss, para wala nang mangyaring masama sa'yo, ibigay mo na lamang yung pera." Naramdaman niya ang panginginig ng babae. Takot na takot ito, hanggang sa maya-maya ay nagmakaawa na ito sa kanya. "Parang awa niyo na po. Kailangan ko po ito dahil nagkasakit po ang nanay ko." Bigla namang napakunot ang noo ni Dennis at parang pamilyar sa kanya ang boses ng dalaga. Nang silipin niya ang ayos ng buhok nito at yung kalahati ng mukha nito, dito niya na ito nakilala, sapagkat si Shenilyn pala ito, ang taong tumulong sa kanya sa mga panahong walang-wala siya. Pero bigla niyang naalala yung parusa ng tumatayong leader na napasukan niyang sindikato. Kapag walang nadilensyahan ng isa sa mga miyembro, ay hahatawin ito ng paddle sa likod, hanggang sa malamog ang pinaparusahan. Kaya nga magmula nang sumali siya sa grupo na ito, sinisigurado niyang meron siyang madjejekwat. Samantala, hapon na ng sandaling iyon at si Shenilyn pa lamang ang una niyang nabiktima sa araw na ito. Baka nga ito lamang yung makukuha na niya ng pera sa ngayon. Ayaw niya namang magaya sa mga kamiyembro niya na nakakatikim ng parusa dahil ang ilan sa mga ito ay namatay na. Kahit napagpasya na lamang ni Dennis na ituloy ang pagkuha ng pera sa dalaga. "Akin na yung pera mo. Kung hindi, pasasabugin ko yung bungo mo. At yak na mawawasak yung utak mo." Pananakot niya pa rito at inilapit pa nga niya ang baril sa ulo nito. Narinig niya naman na umiyak na lamang ang dalaga. Laking pasasalamat niya na lamang dahil hindi siya nito nakikita sapagkat nakatalikod siya. Hindi rin siya nito nabobosesan dahil iniba niya ang tono ng kanyang boses. Sa mga sandaling iyon, ay nakokonsensya na si Dennis, pero wala siyang magawa at pikit mata niya na lamang natutuparin ang binitawang sumpa sa kanilang boss. Iyon ay ang araw-araw na makakadalayan siya, kahit isang biktima lamang. Agad namang ibinigay sa kanya ng dalaga ang makapal na sobre. "Ngayon na nasa akin na ang pera mo, lumakad ka na nang hindi lumilingon sa akin, ha? Sumunod ka. Dahil tatadta rin talaga kita ng bala. Gusto mo pa ba na makita ang pamilya mo na buhay? Pwes, kumilos ka na." Sumunod naman sa pinag-uutos niya si Shenilyn. Ngunit patuloy pa rin itong umiiyak at humihigpi. Nang malayo na sa kanya ang dalaga, ay agad nang tumakbo si Dennis papalayo. Ipinagpasalamat niya na lamang talaga na walang katao-tao roon, kahit nakakasiguro siyang walang nakakita sa kanya. Sakto naman na meron pa siyang nakasalubong na isa pang babae. Alam niya yung mayaman na nagkukunwari lamang na mahirap, kaya tinutukan niya ito ng baril. Dahil nakasuot naman siya ng mask at nakasombrero pa, ay hindi siya nito nakilala sa muka. Hinold up niya rin ang babaeng ito. Dahil sa matinding takot, agad namang ibinigay sa kanya ang pera. Pagkatapos ay muli siyang tumakbo papalayo. Rinig na rinig pa nga niya ang pagsigaw ng babae, pero hindi siya nakita ng mga tao. Napagpasyahan niya na lamang na dumiretso muna sa kanyang tinutuluyan. Magmula nang maging hold-upper na siya, ay meron na siyang bagong kinakasama, kaya't meron nang nagbabantay sa kanyang anak. Ang pangalan nito ay Nika. Dating prostitute ang babaeng ito, at minsan silang nagkakilala sa beer house. Ngunit dahil mahal nila ang isa't isa, at higit sa lahat ay nagkakaintindihan sila, kaya naman sila nga ang nagkatuluyan. Hindi na pinapasok pa ni Dennis ang nobya niya sa beer house mula noon, at sa halip ay sinabi niya na lamang na siya na ang kakayod sa kanilang pamilya. Hindi nito alam na ang trabaho niya ay ang pagiging isang hold-upper.
Marangal na hanap buhay ang binabanggit niya rito sa tuwing siya ay tinatanong nito. Pero nang sandaling iyon, natunang siya nito kung bakit ang aga niya yatang umuwi. Kaya naman ang idinahilan niya na lamang ay meron lamang siyang nakalimutan. Ngunit ang totoo ay itatabi niya ang perang nakuha niya kay Shenlin. May balak rin kasi siyang isauli rito. Mabuti na lamang ay pinaniwalaan nito ng kinakasama at pagkuway bumalik na siya sa kanilang hideout. Naibigay niya naman sa kanyang abo ang nakuha sa isang babae. Kaya naman pinartehan siya nito ng 50% sa kanyang najekwan. Dahil dito, muli na naman siyang nagkapera. Pero may pagbabanta ang bossing nila na si Sir Eric. Mga bata, dapat tapat kayo sa trabaho nyo ha. Itiwala naman ako sa inyo eh. Kaya nga hindi ko na kayo pinapabantayan. Pero kung ano man ang nakukuha nyo sa mga biktima nyo, dapat ay makakarating sa akin. Dahil kapag may natuklasan lang ako, alam nyo na ang kahihinat ninyo. Maliwanag ba? Opo sir, maliwanag po. Sabay-sabay na sabi nilang tugon. Abot langit na lamang ang kaba ni Dennis dahil batig niyang meron siyang tinatago. Ang sino man ang lalabag sa kagustuhan ng kanilang bossing ay talaga namang mawawala sa mundo. O pre, bakit ka pinagpapawisan dyan? Naiinitan ka ba dito sa headquarters natin? Usisa naman sa kanya ni Marvin. Oy, mainit ang panahon pare. Medyo nauutal na tugon niya. Napatitig naman sa kanya ang lalaki. Sigurado ka ha? Baka naman may sinisikreto ka dyan ha? Hindi, joke lang. Ano, siya tayo mamaya sa beer house? Hindi pre, saka na lang. Pagod kasi ako eh. Gusto ko munang magpahinga. Rason niya kay Marvin. Kaya naman yung ibang mga kasama na lamang ang niyaya nitong si Marvin. Paglabas ni Dennis ay agad siyang dumiretso sa grocery store para mamili ng kakailanganin nilang mag-anak. Kahit kasi nobya niya pa lamang itong si Nika, ay tinuturing niya na itong asawa. Tanggap kasi nito na meron siyang nakalipas na relasyon at may naging anak pa nga. Samantalang tanggap niya rin naman ang dati nitong naging trabaho. Ginagampanan kasi nito ang pagiging isang ina kay Noel. Kaya't masasabi niyang panghabang buhay niya na talaga itong si Nika. Teka, mukhang marami ka atang pinamili ngayon lab ah. Sweldo mo na ba? Masayang bati nito nang nasa kanila na siya. Oo lab, sahod na. Kaya namili ako ng mga kakailanganin natin. Kamusta na pala ang baby natin lab? Sambit ni Dennis, sabay yakap at halik sa kinakasama. Naroon siya sa crib. Tinimplahan ko na rin si baby ng gatas kanina. Ayun, matapos tumete, ay nakatulog na. Natatawang tugon ng babae. Naupo si Dennis sa sofa. Maraming salamat laba, dahil kahit hindi mo siya tunay na anak, ay tinuturing mo pa rin siyang anak at hindi na naiba sa'yo. Kaya dyan ako nahulog sa'yo eh. Masyado kang mapagmahal. Napangiti na lamang si Nika. Ano ka ba? Anak siya ng pinakamamahal ko, kaya't mahal ko na rin siya. Siya nga pala, anong laman ng tela na nasa ilalim ng kama natin, love? Hindi ko na pinakialaman, baka kasi importante sa'yo. Agad namang napatulalaroan si Dennis. Natahimik siya ngunit kalaunan ay napaliwanag niya ng maayos sa kanyang kasintahan. Ayun ba? Mga kagamitan lang yun sa construction na pinapasukan ko. Pinatabi lang ng foreman namin dahil malaki ang tiwala sa akin noon. Oo, tama ka. Napaka-importante nun. Nakahinga naman siya ng maluwag nang makita niya na pinaniwalaan naman siya ni Nika. Sa pagkakaalam kasi nito, ay isa siyang karpintero. Mabuti na lamang at nagkaroon siya ng kasintahang hindi pa kailamera. Kung hindi ay matagal ng bisto ang ginagawa niya. Sa totoo lang, makailang ulit niya na rin namang napag-isipan na ipagtapat kay Nika ang tunay niyang hanap buhay. Umaasa kasi siya na matatanggap rin siya nito gaya ng pagtanggap niya sa nakaraan nito. Pero napagtanto niya na hindi ata makatuwiran ng pagiging holdapper para siya ay matanggap ng isang babae. Lalo na't nagbagong buhay na rin naman ito at pinili ng magpakabuti. Pagkatapos nilang magkwentuhan, ay nagluto si Nika ng hapunan nila at matapos kumain, itinabi ni Dennis ang pera at pagkuway natulog silang dalawa. Sa mga sumunod na araw ay napagpasya niyang ibalik na ang pera kay Shenlin. Sinimantala niyang nagluluto ng almusal ang kanyang nobya. Nilakipan niya kasi ng lihim yung laman ng sobre
na nagsasabing humingi siya ng tawad sa ginawa niyang abala. Aniya, isinauli niya ang pera dahil nakukonsensya na siya. Humiling pa siya na sana'y gumaling na ang kanyang ina sa sakit nito. Lumabas si Dennis sa tahanan para magtungo sa bahay ni Sheneline. Nang malapit na siya sa tirahan nito, ay agad niyang isinuot ang full mask. Nag-doorbell siya sa may gate at inilabag ang sobre. Nang magbukas ang pinto, ay dali-daling tumakbo si Dennis at baka kasi makita pa siya ni Sheneline. Nang makabalik na siya sa kanila, ay nakatanggap siya ng text message galing sa dalaga. Ani nito, yung holdapper na nanguha sa kanya ng pera ay binalik raw ang salapi makaraan ng 2 araw. Nagpapasalamat pa nga ito dahil meron pa umanong natitirang awa ang magnanakaw na iyon. Dahil kung hindi nito ibinalik ang pera, walang pampadialysis ang kanyang ina. Mabuti naman at may mga ganoong klaseng holdapper pa, no friend? Pero teka, anong sabi mo? Bakit? May sakit ba si Tita Myrna? Reply niya sa kaibigan. Oo, meron siyang sakit, friend. Kaya kailangan niyang i-dialysis. Kung hindi yun gagawin sa kanya, may mangyayaring masama kay mama. Malungkot na pahayag ng dalaga. Biglang nakaramdam ng awa si Dennis. Nagsisisi talaga siya sa kanyang ginawa. Walang ibang ginawa ang kanyang kaibigang ito kung hindi ang tulungan siya. Samantalang siya ay nagpapabigat lamang sa kalooban nito. Teka, sa opisina ka pa rin ba nagtatrabaho? Usisapan niya rito. Hindi na, friend. Natanggal kasi ako sa trabaho. Paano ba naman ay nakipag-away ako patungkol sa sahod? Matagal na kasi ako pero ganoon pa rin ang sahod ko. Nagkakampi-kampihan pa sila. Kaya't sa huli ay napatalsik ako. Teka, kamusta na nga pala si Noel? Namimiss ko na siya. Ayun, 1 taon na rin siya. Kumakain na ng kanin. 3 buwan pa lamang siya noong iniiwan ko siya sa'yo, hindi ba? Napakabilis talaga ng panahon. Kapag wala ako sa bahay, inaalagaan ni Nika. Naku, masyadong maalaga yung girlfriend ko. Napakabait pa niya. Hayaan mo, friend. Sa susunod na sahod ko, bibigyan kita ng pera para may pangdagdag sa gamutan ni tita. Napakalaki na kasi ng utang na loob ko sa'yo eh. Sambit ni Dennis. Naku, wala yun. Naaawa lang kasi ako sa bata. Mahirap magutuman kapag sangkol pa lamang. Saka meron pa ako nun. Kaya talagang maluwag ako sa pera. Siya nga pala. Sa linggo ay bibisitahin ko si Noel ha. Pahayag ni Sheneline. Sure, walang problema yun friend. Anytime. Pagkatapos nilang mag-usap sa text, ay tinawag na siya ni Nika. Ani nito, ay sabay na silang kumain. Kaya agad na siyang nagtungo sa kusina. Inusisa pa nga siya nito kung sino ang katext niya kanina. Dahil nakita pala siya nito na abala sa cellphone. Kaya naman nabanggit niya na lamang na si Sheneline iyon. Hindi naman ito nagsiselos dahil alam naman ito na mula pa noong una pa lamang na pagkabata nila ay ito na ang kanyang matalik na kaibigan. Malaki rin naman kasi ang tiwala nito sa kanya. Pagkatapos niyang kumain, ay agad nang nagpaalam si Dennis kay Nika. Binilinan niya pa ito na alagaan ng mabuti si Noel at pagkuway hinalikan niya ito sa labi at sa kaniyakap ng maigpit. Hinalikan niya rin ang kanyang anak sa crib nito at saka na siya tuluyang umalis patungo sa headquarters nila. Doon kasi binibigay ng kanilang bossing ang baril para makapagtrabaho na sila. Kaya nang nasa kanya na ang armas, ay agad na nga siyang kumilos. Ang ginawa niya ay nag-commute siya sa bus at nang may nakita siyang tila isang yayamanin, ay tinabihan niya ito. Sinigurado niya na hindi tumitingin ang konduktor sa kanilang direksyon. Nang bumaling ang tingin nito sa kanila, agad niya munang itinago ang baril. Nagsuot siya ng shades at sombrero at nagbayad sa konduktor ng kanyang pamasahe. Maya-maya pa nang tumalikod na ang konduktor, tinutukan niya ng baril ang babae. Pabulong siyang nagsabi na walang masamang mangyayari rito kapag ibinigay nito ang pera. Sinadya pa niyang idampi sa balat nito ang bakal at nang maramdaman na marahil nito na totoo ang armas, dahil ito'y malamig, ay nauutal itong nagmakaawa sa kanya. Sir, wag naman po kayong ganyan. Wala po talaga akong pera. Medyo malakas pa yung pagkakasabi nito. Kaya't muli itong tinakot ni Dennis. Hinaan mo lang yung boses mo, miss. Dahil kung hindi, ay babarilin kita. Akin na sabi yung pera. Huwag kang magmaang-maangan dyan ha. Kitang-kita ko na mamahaling cellphone ang gamit mo. Kaya't nakakasigurado kong marami kang pera.
Siguro ay nag-commute ka lang ngayon, pero hindi mo ako maiisahan. Kaya akin na. Kinasa niya ang baril para tuluyan itong takutin. Kaya naman wala nang nagawa pa ang babae kung hindi ang ibigay na lamang ang pitaka na naglalaman ng pera. Dito tumayo na si Dennis para bumaba na. Nagsabi pa siya sa driver na siya ay papara na. Nang huminto na ang bus at aktong bababa na siya, dito naman biglang nagsisisigaw ang babae. Hold upper! Hold upper yan! Hold upper po yung lalaki na bababa na yan! Tulungan niyo po ako! Maya-maya pa ay nakarinig na lamang si Dennis na mayroong nagkasa ng armas. Pulis to! Ilagay mo yung mga kamay mo sa ulo mo! Ibaba mo ang baril at tumapa ka! Sigaw ng lalaki sa likuran. Napabuntong hininga na lamang si Dennis. Naghalo-halo ang kaba at takot sa kanya dahil malaki ang tsansang makulong siya. Saka hindi niya akalain na meron palang parak na pasahero ng bus. Hindi niya lang siguro ito napansin dahil nakasuot ito ng pangsibilyan. Pero sa kabila ng kanyang sitwasyon, maayos pa rin namang tumatakbo ang kanyang isip. Kaya naman meron siyang nabuong plano. Ginawa niya ang kagustuhan ng pulis. Dumapa siya at ibinaba ang baril. Nang aktong dadamputin na nito ang armas niya, hinatak niya ang braso nito at mabilis na ibinalibag ang pulis. Nasaktan ito sa nangyari, kahit naagaw niya ang baril nito at pati na rin ang armas niya. Hindi na ito nakapalag pa. Tinutukan niya ng baril ang driver at muling inutusan na inindo ang sasakyan. Sa takot nito ay agad naman ang sinunod ang pinag-uutos niya. Kaya naman nakababa na rin siya at mabilis niyang inilagay ang mga baril sa sling bag. Saka na siya tumakbo papalayo. Napangiti na lamang siya dahil paniguradong matutuwa ang bossing niya kapag nalaman nito kung magkano ang nakulimbat niya. Agad na siyang bumalik sa headquarters nila. Para sa kanya, sapat na ang isang beses na makakuha ng malaki. Agad niyang pinuntahan sa opisina sa Sir Eric at ibinigay niya rito yung najakwat niya. Nagtulungan pa sila sa pagbibilang ng pera. Naku iho, 200,000 piso yung pera na napag-holdapan mo. Ayos to ah, paano mo nagawa yon? Tanong pa nito sa kanya. Simple lang sir. Siyempre, yung turo nyo ay sinunod ko. Alam nyo ba sir, na may nakaikwentro pa nga akong pulis eh. Kumuntikan na nga po akong mahuli. Mabuti na lamang ay marunong akong mag-judo, kahit na ay balibag ko siya. Kaya yun, parang bata na napatulala na lamang. Matawa-tawa ang kwento ni Dennis. Ah, ganun ba? Talagang ayos na ayos bata. Mabuti at hindi ka namukaan. Hindi sir, naka-shades kasi ako at sombrero. Paliwanag niya. Mabuti naman kung ganun. Siya nga pala, ito yung 80 mil mo. Malaki ang hati mo dahil malaki ang kuha mo. Ganyan dapat palagi ha. Huwag kang gagaya sa mga kasamahan mong mahihina sa diskarte. Bilin pa nito sa kanya. Kaya naman napatango na lamang si Dennis bilang pagsang-ayon. Tapos na ang trabaho niya ng sandaling iyon, kaya't umuwi na nga siya. Hindi niya na lamang muna sinabi sa kanyang nobya na meron siyang malaking pera at sa halip ay tinabi niya na muna dahil sa takot na mapaghinalaan. Nanonood pa nga ang kinakasama niya ng TV nang makauwi siya ng bahay. Laman ng balita kung papaanong ibinalibag ng holdupper ang pulis. Mabuti na lamang at hindi nakuha na ng maayos ng video ng netizen ang kanyang mukha. Dahil panigurado kasing makikilala siya ni Nika kung nagkataon. Teka, parang magkapareho kayo ng jacket ng holdupper lab. Tignan mo. Reaksyon ng babae sa napapanood. Napakamot ulo naman ng binata. Kinakabahan siya at hindi alam ang ipapaliwanag. Pero maya-maya pa ay meron na siyang na-insplika. Naku, malayong gawin ko yan. Yung pagiging isang holdupper lab. Dahil gusto ko sa lahat, yung pinaghihirapan ng pera. Saka baka kapareho ko lang ng jacket. Napangiti naman si Nika. Nako, alam ko namang talagang mabait ka lab. Dahil sa sinalba mo ako sa putik. Kahit na hirap ka na sa pagtatrabaho mo. Talagang tinataguyod mo kami ng baby Noel mo. Kaya maraming salamat lab ha. At hayaan mo, nandito lang ako palagi para sa'yo. Kahit na anong mangyari, mahal na mahal kita. Sambit ng babae. Mahal na mahal din kita lab. Ari ni Dennis. Sa mga sandaling iyon, ay nakahinga ng maluwag ang lalaki dahil mabuti na lamang ay hindi na bisto ng nobya ang kanyang pinagkagagawa. Sa totoo lang ay gusto nang iwan ni Dennis ang gawain na ito.
Pero ayaw niya naman na maulit muli ang paghihirap na natamasa nilang mag-ama noon. Pahirapan rin sa paghahanap ng trabaho dahil hindi naman siya nakagraduate. Pagsapit ng linggo ay dumating na sa kanilang bahay si Sheneline. Hindi naman ito ma-entertain ni Dennis dahil kailangan pa niyang magtungo sa headquarters. Kaya't hinayaan niya na lamang ito kay Nika. Kaibigan rin naman kasi ito ng kasintahan. Nang naroon na siya, ay bigla siyang kinausap ni Sir Eric. Iho, merong nagtatrader sa grupo. Ngayon lang na-review sa dashcam ng sasakyan. Merong miyembro noong nakaraan ang pumuslit ng kanyang na-jackwad. Nahagip yun ang dashcam ng kotse na ginagamit ni Marvin. Kaya nga lang dahil sa may kalayuan nito, ay malabo ang mukha nito. Pero kitang-kita na merong kinuha sa biktima na hindi binigay sa akin. Iho ba yun, Iho? Umamin ka. Itinago ni Dennis ang sobrang kaba dahil batid niyang marunong bumasa ng isip ang kanyang amo. Hindi po sir, tapat po ako sa inyo. Ibinibigay ko po sa inyo ang lahat ng nakukuha ko. Bigla namang napangiti si Mr. Eric. Mabuti kung ganon. Alam mo bang si Jojo ay pinapatay ko na? Nang dahil sa nalaman kong nagpupuslit siya kahit na maliit na halaga lang. Kaya kayo, huwag kayong gagaya sa akin ha. Maliwanag ba? Sabay-sabay naman silang sumagot ng yes sir. At pagkuway, nag-umpisa na ulit sila sa trabaho. Pero sa mga sandaling iyon, ay parang gustong-gusto nang mag-quit ni Dennis. Natatakot siya na matuklasan na siya ang tao na iyon. Ayaw niya naman kasing maagang mawalan ng ama ang kanyang anak. Kaya nangako na lamang siya sa mga sandaling iyon na ito na ang huli niyang trabaho dahil maya-maya ay magre-resign na siya. Nang matapos na nga siyang makapag-hold up, ay agad niyang binanggit sa kanyang bossing ang pagre-resign niya. Nagtaka naman ito kung bakit siya nagpasya ng ganoon. Kaya't idinaylan niya na lamang na gusto niya na munang magpahinga. Ngunit kinilati siya ni Mr. Eric mula ulo hanggang paa at maya-maya pa ay inutusan na siya nito na pumirma ng resignation letter. Kaya't nakahinga na lamang siya ng maluwag dahil pinayagan siya ng bossing niya. Sa totoo lang, bukod sa natatakot siyang malaman nito na siya ang tao na nakita sa dashcam, gusto niya na rin namang magbagong buhay. Ibig niya nang makahanap ng marangal na trabaho. Yung wala siyang magiging pagkakasala sa mga mata ng Diyos. At para hindi siya ikahiya ng kanyang anak sa paglaki nito. Gusto niyang ipakita ang pagiging mabuting halimbawa kay Noel. Nahihiya na rin siya kay Nika dahil patuloy siyang nagsisinungaling rito. Bago nga siya lumabas ng headquarters, ay may mahigpit na billing sa kanya si Mr. Eric. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang tunay na rason kung bakit ko kumalas sa grupo. Napakagaling mo pa naman, pero ito lang ang masasabi ko sa iyo, Iho. Huwag na huwag kang magsasalita ng patungkol dito dahil may kalalagyan ka talaga at pati na rin ang pamilya mo. Maliwanag ba? Talagang kinabahan si Dennis. Pinalot siya ng pagkabahala pero napilitan siyang sumagot dito. Oh po sir, maliwanag po. Wala naman po talaga akong sasabihin patungkol dito dahil malaki ang utang na loob ko sa inyo. Mabuti naman kung ganon. Pwede ka nang makauwi. Sampit nito, sabay hitit nito ng tabako. Kaya naman dali-dali niya nang nilisan ng lugar na iyon. Nang makauwi na nga siya sa kanila, agad niyang sinabi kay Nika na umalis na siya sa trabaho dahil may nakaaway siya. Ngunit ang totoo ay ayaw niya nang gumawa pa ng masama, kaya't umalis na siya roon. Ganun ba, love? Hindi talaga maiiwasan na magkaroon ng kaaway sa trabaho. Marami kasing bully o nagpipiling amo, pero ayos lang, love. Sa pagkakataon na ito, ikaw naman ang kailangang magpahinga, samantalang ako naman ang magtatrabaho. Ayos ba yun, love? Ikaw muna ang magbabantay kay Baby Noel, ha? Tanong pa nito sa kanya. Pero mabilis na napailing na lamang si Dennis. Naku, wag na, love. Ako na lang ang maghahanap. Ang dapat sa iyo ay nandito ka lang sa bahay dahil mas magaling ka pang mag-alaga kay Baby. Ako na lamang ang bahala sa pinansyal na problema, love. Nagkakaintindihan ba tayo? Napatango na lamang ang babae. Hindi na ito nakatanggi pa sa kagustuhan niya. Makalipas ang ilang buwan, ay agad namang nakatagpo ng trabaho si Dennis. Sa una ay pa-extra lamang siya sa construction site. Pero nang meron nang nagpasok sa kanya, ay naging regular employee na siya roon. Bagamat mas maliit ang kinikita niya rito kumpara sa dati, ay ayos lamang ngayon para sa kanya. At least ay wala na siyang tinatago pa sa kasintahan.
Sa bandang huli, inuusig siya ng kanyang sariling konsensya na aminin na ang ginawa niyang mali noon. Pero natatakot siya na baka hindi siya matanggap ng nobya. Dahil yung ayaw na ayaw pa naman ito ay yung may kinalaman sa pagnanakaw. Pero kapag binubuksan niya naman ang TV at ang radio, ay nababalitaan niya na talamak na ang holdapan sa kanilang lugar. At hindi lang yon, sapagkat pati niyang may kinalaman roon ang grupo ni Mr. Eric na dati niyang kinabibilangan. Ayaw niya nang dumami pa ang nabibiktima ng mga ito, kaya naman binabalak niya nang magsuplong. Pero ayaw niya namang madamay ang pamilya niya. Iyak na babalikan siya ng mga ito kapag ginawa niya ang bagay na yon. Pero nang minsang hinold up ulit si Shenilyn, dahil nagsumbong ito sa kanya, ay agad niyang itinuro sa mga pulis ang hideout ng mga ito. Pero sa kasamaang palad, hindi sila nahuli. Ito pa naman ang iniiwasan ni Dennis, dahil patig niyang babalikan siya ng grupo. Inamin niya na rin kay Nika ang tunay niyang trabaho, at maski kay Shenilyn. Hindi siya kinausap ng kanyang kinakasama ng ilang araw, marahil ay hindi nito matanggap ang ginawa niya. Samantalang hindi na nagparamdam pa ang kanyang kaibigan. Ramdam na ramdam niya ang malaking galit nito sa kanya dahil minsan niya na itong naabala at nakuhanan ng pera. Pero ayos lamang iyon para sa kanya dahil totoo naman na may malaki siyang atraso dito. Pero walang araw na hindi niya ito tinetext at talaga namang humihingi siya ng kapatawaran. Samantalang si Nika ay kinikibula siya nito makaraan ng ilang araw. Pero paulit-ulit itong nagtatanong kung bakit niya yun nagawa. Kasi love, ayaw ko nang maulit pa yung paghihirap namin ni Noel. Alam mo bang minsan na rin kaming naging mas mahirap pa sa daga? At ni panggatas ni Baby Noel ay wala akong pambili. Kaya may pagkakataon na tubig na lamang yung pinapadede ko sa kanya. Walang kasing sakit ang nararamdaman ko kapag pumapatak na ang gabi. Dahil lagi kong naririnig ang nakakaawa niyang pag-iyak. May mga pagkakataong hindi ko siya mapigilan sa pag-iyak niya. Dahil kumakalam na ang sikmura niya. Wala naman akong magawa dahil walang mauutangan at lalong wala akong pambili ng gatas. Tumutulong rin naman sa amin si Shenilyn, pero nakakaya na sa kanya. Kaya noong merong lumapit na nag-alok ng pagkakakitaan ay hindi na ako tumanggi. Alam kong mali yun pero kumapit lang talaga ako sa patalim. Sana ay maintindihan mo ako, love. Sambit ni Dennis habang naluluha pa. Sige, pinapatawad na kita, love. Pero lagi mong tatandaan na gumawa tayo ng tama habang nabubuhay pa tayo dito sa mundong ibabaw. Alam kong wala ako sa lugar para magsabi sa'yo nito dahil naging makasalanan na rin naman ako. Pero kahit anong pagsubok ang dumating sa atin, dapat ay konektado pa rin tayo sa Diyos. Sambit ng babae. Kaya naman nagkaya ka pa na lamang silang dalawa. Talagang nangako na lamang ang lalaki na hindi na babalik sa masamang gawain. Pero sumapit ang isang gabi na mayroong mangyayaring hindi inaasahan. Habang natutulog ang tatlo sa isang kwarto, sina Dennis, Nika at pati rin si Baby Noel, ay nagulat sila noong mayroong sunod-sunod na pagputok ng baril ang narinig nila. Saka na lamang nila nalaman na sa kanilang direksyon ito dahil yung bintana na yari sa kahoy ay nagsibutasan na. Kaya naman kinuha ni Dennis sa crib si Noel at tumiga siya sa may sahig habang kalong ang kanyang anak. Nang sa ganoon ay hindi na ito matamaan. Samantalang si Nika naman ay kanya ring pinadapa. Mabuti na lamang ay magkakadikit sila habang nananalangin kahit walang nangyaring masama sa kanila. Ilang minuto ring ang itinagal ng pagratrat sa kanilang tinitirhan hanggang suminto na nga rin ito. Kaya naman nag-dial ng linya ng pulis si Dennis. Sinabi niya na mayroong tumambang sa kanila ng mga armadong tao at pinagbababaril ang kanilang tinutuluyan. Agad namang kumilos ang mga pulis at nagkaengkwentro pa nga ang mga ito hanggang sa manaig ang kapulisan. Kaya't sa uli ay nakulong ang grupo ni Boss Eric. Ito nga talaga yung tumambang sa kanila. Kaya naman ipinagpapasalamat na lamang ni Dennis sa Diyos ang mga bagay na naganap. Dahil sa wakas ay walang nangyaring masama sa kanilang mag-anak. Siya nga pala, namatay si Boss Eric dahil sa engkwentro ng mga pulis at grupo nila. Kaya yung mga tauhan na lamang nito ang nakulong. Kaya naman magmula nito ay wala nang mga hold-uppers sa kanilang lugar. Nabalitaan rin ni Shenilyn ang nangyari sa kanila kahit kinamusta sila nito. Sinabi nila
na iniligtas sila ng Panginoon mula sa kapahamakan. Tinanong naman ni Dennis kung napatawad na ba siya ng kaibigan. Masayang-masaya naman siya nang marinig na oo ang sagot nito. Pinapatawad na raw siya nito at kalimutan na lamang raw nila iyon. Kaya't magmula niyon ay nagbalik muli ang pagkakaibigan nila. Sinubukan naman ni Dennis na bisitahin ang kanyang magulang. Habang nasa biyahe nga siya, ay humihiling siya ng panalangin na sana ay matanggap pa siya ng mga ito at hindi nga siya nagkamali. Pinatawad siya ng mga ito dahil sa cute niyang anak, kahit naging isang pamilya na ulit sila. Nakapagpatuloy na sa pag-aaral si Dennis hanggang sa nakapagtapos na rin siya. Nakatagpo ng napakagandang trabaho hanggang sa nakapagpakasal na sila ni Nika. Bawat tao ay may kanya-kanyang pinagdaraanan sa buhay. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang dinadala. Pero palagi nating tandaan na ang lahat ng ito ay palaging mayroong solusyon. Matuto lang tayong lumapit sa Diyos at magtiwala. Kung sa atin ang mga bagay na ito ay imposible, pero sa Diyos ay walang imposible. Anong aral po ang inyong natutunan sa ating kwento sa araw na ito? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. Kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. Hanggang sa muli ka barangay. Thank you so much and peace out.